mula sa Hanay ng Kabataan, si Park. Yan, magandang umaga sa atin mga maisog! Magandang umaga, Pilipino! Yan, tayo po ngayon ay nagtipon-tipon dito. Lahat ng Pilipino ay biktima ng putang inang korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa. Marapat lamang na bawat Pilipinong mamamayan ay tumindig at lumaban sa mga kongresista at namumuno sa atin na walang ginawa kung hindi magnakaw at magtaksil sa mamamayang Pilipino. Tayo ay harap-harapang binababoy nila Zaldico, Romualdez at nila Bongbong Marcos. Sila ang ulo at pulot-tulo ng nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Martin Romualdez, Zaldico, BBM, hindi sapat ang salitang resign. Dapat kayong mapanagot at maikulong. Kung meron lamang death penalty sa ating bansa, marapat lamang na sila ang mga politiko na patayin sa silya elektrika. Sapagkat lahat tayo ay nagpapakahirap magtrabaho. Naranasan ba ng mga kongresista at mga politiko na yan na magtrabaho ng 24 hours para may mapakain sa pamilya? Hindi! Naranasan ba nila na sumakay ng jeep habang papasok ng trabaho? Hindi! Nagtatrabaho tayo ng 12 hours, 8 hours, ang sahod natin 525 pesos lamang. Pag kumuha ang putang inang gobyerno, SS 1,700, Pag-ibig 1,700, PhilHealth 1,700, ang sahod natin walang natitira. Yung mga politikong nakaupo, hindi nila nasubukan na magtrabaho at magkaroon ng sahod na minimum. Hindi nila nasubukan lumusong sa baha. Hindi nila nasubukan matulog ng gutom. Hindi nila nasubukan mag-aral ng walang baon. Habang tayo'y nagpapakahirap, habang tayo ay lumulusong sa baha, sila pala ay nandun sa ibang bansa. Tignan mo yung putang inang si Sela Alonte. Napakakapal ng muka, hindi na nahiya mag-flex ng mga kayamanan niya. Sasabihin pa niya, wala siyang utang na loob sa mga Pilipino. Yang kinakain mo, yang sinusuot mo, yang mansyon nyo, lahat ng gamit nyo, galing sa pera ng taong bayan. Napakahiya, napakakapal ng muka, lalo na si Claudine Co. Hindi sila nahihiya, pumupunta ng ibang bansa, kumakain ng isang kainan lamang na nagkakahalaga ng 759,000 habang ang mga kabataan, habang ang mga Pilipino natutulog sa lansangan, walang matirahan, walang bahay, walang pambaaral, walang sapatos pagpasok sa school. Kung papipiliin ako kay Alice Go, pati kay Diskaya, pipiliin ko ang Chinese na si Alice Go. Bakit? Si Alice Go, ni isang tao sa nasasakupan niya sa Banban, walang nagutom noong panahon niya. Nagpatayo pa ng eskwelahan sa taas ng bundok. Tignan mo yung pamilya Diskaya. Habang tayo'y lumulusong sa baha, nagugutom, naghihirap, sila ay nagpapakasarap sa pinabayad nating buwis. Napakakapal ng muka ng mga politiko na namumuno sa atin. Kaya marapat lamang na sugurin natin ang Malacanang at pababain sa pwesto si BBM. Hindi marapat na mayroon pang maupo na Marcos sa susunod na henerasyon. Labanan natin ang korupsyon, itigil ang korupsyon ngayon mismo dahil hindi pwede na mamana ng mga next generation ang kagaya nitong gobyerno at politiko na walang serbisyo kung hindi magnakaw lamang sa kaban ng bayan. Handa ba kayo mga maisog? Handa ba kayong lumaban? Handa ba tayong lahat? Itigil ang korupsyon.
korupsyon sa ating bansa at pumili ng leader na siyang mauuna at magpapaganda sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat. Allahu Akbar!